Okay, next situation. The smooth uniform rod AB in the figure is supported by a ball and socket joint at A, the wall at B, and cable BC. If the rod has a mass of 20 kilograms, calculate the following. Tension sa BC, normal force at B, and reaction at A. Okay, so drawing yan na natin ang free body diagram to. So, may tension dito. Tawagin kong T. Tapos, dahil ito ay ball and socket joint, meron tayong reaction dito. AX. May reaction tayo dito. AY. Tapos, may reaction tayo dito. AZ. No, para lang siyang hinge or pin. Pero three dimension. Tapos, merong weight yung rod, no? Tawagin ko ng W. So, dito na yung W. W is 20 kilogram times 9.81. So that gives us 196.2 Newton. Okay? And then, of course, may reaction dito sa wall. Normal reaction. So, acting along ano siya, x-axis. Normal reaction. Tapos walang friction kasi sinabi naman na frictionless. So, ganyan. Okay, so ngayon, how do we solve for the tension and the normal force? So, kailangan lang natin bumuo ng mga equations, no? So, meron kayong dalawang option dito. Pwede kayong mag-vector, no? Para makabuo na equation, pwede kang mag-vector para, well, in a way, madali ang vector kasi procedural lang siya. No? Hindi ka mag-i-imagine masyado ng mga direction ng moment o di kaya yung direction ng forces. Okay? Disadvantage na lang minsan kahit na maiksi lang yung problem, humahaba dahil doon sa procedure, no? Kaya best yung paggamit ng vector kapag complicated masyado yung structure. Okay? In this case, I would not consider this as complicated dahil konti lang naman yung mga forces na unknown. Tapos mukhang madali naman i-analyze or i-imagine yung mga direction tsaka mga moment arm ng mga forces, no? So, what I would do is I would instead apply just summation of forces and moment directly. So, para maiwasan muna to, yung mga unknowns na para dito lang tayo nakafocus. Dito tayo mag-moment sa A, pero specify natin anong axis ah. So let me start by taking moment about dito na lang about this axis. Yan. Tawagin natin na axis na sa A. Ay, sorry. Kailangan ano, nandun sa A mismo. Dito pala. Yan. So yung axis na yan na AY. Okay, so AY axis. So let's take summation of moment about the AY axis equal to 0. Let's assume, so kapag 3D, hindi mo na mahirap na kasi sabihin na clockwise, counterclockwise eh. Ang ginagamit natin palagi ay right hand rule or right thumb rule. Okay, so ito yung positive. Using your right thumb, nando siya. Ganyan, di ba? So ibig sabihin, tama ba? Right thumb yan. So ibig sabihin, ito yung positive moment. Okay? So ano-ano yung mga iikot sa axis na yan? So manahin ko na tong N. Itong N ay, ang moment arm niya ay 2 meters. Ito. Okay? So yung distance, bali ito yan. Yung distance na ito is 2 meters. Tapos yung ikot niya ganito. Ikot niya about this axis ganito. Which is baliktad sa positive ng right thumb rule. Kaya negative. Okay? Tapos yung T natin, may dalawang component yan. Meron tayong component dito, meron tayong component dito. Okay, and lucky for us, yung T na yan, parang two-dimension lang yan. Dahil wala siyang X component. Doon lang siya nakalatag sa plane na to eh. Sa YZ plane. Kaya ang components niya lang ay Z at saka Y. And dahil parang 2D lang yan, so drawing ko dito ito yung ano,
Ito yung tension. Tapos ito, at saka ito, actually alam natin na 0.5 to. So, itong ilalim, ano siya eh, ito, natakpan. Pero, ano siya, 1 meter, no, 1 meter yan. So, 1 meter ito. So, ito 1 meter to ha, natakpan lang. Okay? So, ibig sabihin, yung hypotenuse, square root of 5/2. Okay? So, ibig sabihin, makukuha ko na yung component. Yung TZ ay T times, pataas yung TZ eh. So, 0.5 over square root of 5/2. Tapos, yung TY naman is T times 1 over square root of 5/2. So, ganyan. Okay? So ngayon, sa dalawang component na yan, ano ang iikot? So tandaan nyo ulit, ang mga forces na hindi iikot, no, hindi iikot, is kapag yung force ay mag-intersect doon sa axis natin, o di kaya kapag yung force ay parallel doon sa axis natin, no? So take note, itong TY, parallel siya doon sa axis natin. So hindi yan, wala yung moment dito. Okay? Pero itong TZ, no? TZ, yung TZ natin, hindi siya parallel, hindi rin siya mag-intersect kasi nandito yan, yun. So, ibig sabihin, ito iikot to. Ang pag-ikot niya pa ganito. Okay, which is again, negative. Nabaliktad dun sa right thumb rule. So, negative, yung TZ ay T times 0.5 over square root of 5/2. Tapos, ang moment arm nitong TZ, yung TZ eh. So, itong distance na to, which is ito, 1.5. Okay? And ano pang iikot? So, don't forget, meron tayong weight, pang weight na to. So, yung weight na iikot din yan pag ganito. Okay, so itong weight naman is positive yung pag-ikot niya according to right thumb rule. So, ang value nun is 196.2. Ang moment arm niya, so di ba pag weight nasa gitna? So yung gitna niyan, so bali gitna nito. So half ng 1.5. Okay, equal to 0. So yan lang lahat yun. Kasi hindi naman iikot tong tatlo dahil mag-intersect sila lahat dito. Okay, that will serve as our equation 1. No, pag inayos natin yan, ayusin na natin ha. So 2n plus 0.5 times 1.5 over square root of 5/2 times t equals, so i-transpose ko na to, kaya nag-positive na tong dalawa. Equation 1 natin. Okay? So isa pang equation para ma-solve natin itong n tsaka t. So pwede pa tayong mag-moment ulit, pero sa ibang dimension naman. No? Kumbaga, sa 2 dimension, di ba pwede ka lang mag-moment isang beses para makabuo ng unique na equation. Sa 3D, pwede ka mag-moment ng 3 beses utilizing the 3 dimensions. So, nagamit na natin tong dimension ng y, gamitin naman natin dimension ng z or ng x. Kung ano yung mas madali. No? I believe mas madali yung z. Kasi pag sa x ako, iikot to, iikot din to, iikot din. So, marami. Pero pag sa z ako, tinan niyo yung z. Hindi to iikot kasi parallel. Hindi rin to iikot kasi parallel. Ang iikot lang itong TY tsaka yung N. So, ito yung gamitin natin. Yan. Okay, again, right thumb rule. So, pag nag-right thumb rule tayo dyan, ganyan. So, ang positive moment, ganito. Okay? So, tawagin ko naman to na AZ. AZ. Okay, so let's take summation of moment about AZ x equal to 0 using right thumb rule. So, let's start with N. So, yung N iikot ng pagganito. Ganyan. Okay, which is again opposite doon sa positive na right thumb rule o di negative. Negative n, ang moment arm ng n galing sa z-axis. Ito yun, di ba? Gano'n siya kalayo dito. So yung layo na yan, ito yan, 1 meter. Okay? And then, hindi iikot yung TZ kasi parallel. Yung TX na lang yung iikot. Yung TX naman ay positive yung rotation niya according to right thumb rule. TY. So yung TY natin is T times 1 over square root of 5/2. Ang moment arm ng TY
Ito. Yan. Which is ito. 1.5. Okay, and wala nang iba, no, yun lang. So that is all equal to 0. Okay, and that will be our second equation. So two equations, two unknowns lang, solvable yung normal force at saka yung tension. So that's why hindi ko na pinili na mag-vector, no? Medyo tatagal lang kasi. So 2. Okay, so ang tension natin, ang normal force is 58.86. Tapos ang tension ay 43.87. So these are our answers for number 1 and number 2. Okay? And lastly, what is the reaction at A? So yung tinatanong niya dito na reaction is obviously yung resultant, no? So kailangan natin kunin lahat yung AX, AY, and AZ. So summation of forces lang. So summation of forces along X equal to 0. So ano ba yung mga forces sa X? Di ba ito? Tsaka to. At yun lang, wala nang iba. So ibig sabihin yung AX equal lang sa N. Okay, next, summation of forces Y is equal to 0. Ano naman yung mga forces along Y? So we have AY, tapos TY, and wala nang iba. No? So mali pala yung direction ko, dapat pa ganito. But anyway, doesn't matter. So therefore, AY is equal to negative of TY. Or that is negative of T times, ano ba yung TY natin? 1 over square root of 5 over 2. So that gives us 39.24. So the negative sign only indicates that we have the incorrect assumption sa direction niya. So it doesn't matter. Hindi naman tinatanong yung direction. So summation of forces along Z. So sa Z naman, yung mga forces na nag-a-act, itong TZ, yung W, tsaka yung AZ. So therefore, AZ is equal to downward yung W, so parang opposite lang siya. Tapos upward yung TZ, so minus sa kabila. Ang TZ natin ay T times 0.5 over square root of 5 over 2. So 176.58. Okay, and then therefore, our total reaction at A is equal to square root of AX squared plus AY squared plus AZ squared. Okay, that gives us 190.22. Okay. So from the choices, I believe this is just a typo error. Should be 190.22. Okay, and that's how we answer this problem.